Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Plankton the Movie. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa ilalim ng dagat kung saan makikita natin si SpongeBob na kumakanta ng isang kanta upang salubungin tayo sa isang lungsod na tinatawag na Bikini Bottom, isang tahimik at masayang lugar na tirahan. Ngunit, ang pelikulang ito ay hindi tungkol kay SpongeBob, kundi kay Plankton. Ikinuwento ni Plankton na mula pa noong siya ay bata pa, palagi na niyang pinapangarap na sakupin ang buong mundo. Matapos ang 25 taon ng sunod-sunod na pagkabigo, mayroon na siyang isang plano para sakupin ang mundo na tinawag niyang Operation Success. Ang kanyang plano ay unang nakasentro sa pagnanakaw ng sikretong resipe ng Krabby Patty mula sa Krusty Krab na pagmamay-ari ni Mr. Krabs. Kapag nakuha na niya ang resipe, kukunin naman niya ang kontrol sa Krusty Krab at pagkatapos ay unti-unti niyang sasakupan ang buong Bikini Bottom, hanggang sa masakop na rin niya ang buong mundo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Isinuot niya ang kanyang maskara para sa gagawing pagnanakaw at ginamit ang kanyang telescope upang manmanan ang Krusty Krab. Napansin niyang wala ng tao sa loob ng restaurant kaya agad niyang hinanap ang kanyang asawang computer na si Karen upang simulan ang pagnanakaw, ngunit wala siya sa paligid. Ginamit niyang muli ang kanyang telescope upang hanapin si Karen sa buong bayan. Nang sa wakas ay nakita niya ito, galit na galit siya dahil nakalimutan ni Karen ang kanilang plano at sa halip ay lumabas ito kasama ang kanyang mga kaibigang babae. Habang nagkakape sina Karen at ang kanyang mga kaibigan, inalok siya ni Sandy na manood ng sine sa gabi ngunit sinabi ni Karen na hindi siya makakasama dahil tutulong siya kay Plankton na nakawin ang sikretong resipe ng Krabby Patty. Eksakto namang dumating si Plankton at sinermonan si Karen. Nagpaalam si Karen sa kanyang mga kaibigan at isinama si Plankton sa Krusty Krab upang simulan ang pagnanakaw. Lingid sa kaalaman ni Plankton, nasa loob pa rin ng restaurant si Mr. Krabs at pinagmamasdan sila gamit ang CCTV camera. Nagtawanan si Mr. Krabs dahil niloko niya si Plankton sa pag-aakalang wala na siya sa restaurant. Tinuruan pa ni Mr. Krabs si SpongeBob ng isang teknik na tinatawag na invasion of privacy o paninilip sa kaaway. Pagdating sa Krusty Krab, inutusan ni Plankton si Karen na ihatid siya pataas sa bintana para makapasok siya. Nang sinabi ni Plankton na pwede nang umalis si Karen matapos siyang tulungan, nasaktan si Karen dahil pakiramdam niya ay ginagamit lang siya ni Plankton. Habang sinusubukang buksan ni Plankton ang lock upang kunin ang resipe, nahuli siya ni Mr. Krabs at itinapon siya palabas. Malungkot na bumalik si Plankton sa kanyang restaurant na Chum Bucket. Laking gulat niya nang makita ang napakaraming mga tao na kumakain sa kanyang restaurant at tila nag-e-enjoy. Tinanong niya si Karen kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Karen na natuklasan niya ang bagong resipe na nagpatamis at nagpasarap sa lasa ng chum kaya dumami ang kanilang mga customer. Sa halip na magpasalamat, nagalit pa rin si Plankton dahil mas gusto pa rin niyang nakawin ang sikretong resipe ng Krabby Patty. Sinabi ni Karen na 255 taon na silang bigo sa plano, kaya bakit hindi na lang subukan ni Plankton na magnakaw ng utak sa halip na resipe. Nagalit si Plankton at tinawag na assistant, si Karen, ngunit umalma si Karen dahil akala niya ay magpartner sila. Dahil sa inis, tinanggal ni Plankton ang lahat ng pagbabagong ginawa ni Karen sa Chum Bucket at pinalayas ang lahat ng kanilang mga customer. Nasilip ni SpongeBob ang kanilang pagtatalo at naalala ang itinuro ni Mr. Krabs tungkol sa paninilip sa kaaway kaya nagpa siya siyang silipin ang nangyayari. Hindi na napigilan ni Karen ang kanyang galit at napagtanto niyang kailangan na niyang gawin ang matagal na niyang gustong gawin. Tinapos niya ang kanyang kasunduan kay Plankton at biglang nag-transform bilang isang tatlong ulo na halimaw na robot. Ang tatlong ulo ay tinawag na Super Snarky Karen, Super Smart Karen, at Super Evil Karen. Ipinahayag niya na siya mismo ang sasakop sa mundo, isang bagay na hindi nagawa ni Plankton. Sinubukang patayin ni Karen si Plankton ngunit agad itong nakatakas. Hindi na siya hinabol ni Karen dahil mas mahalaga sa kanya ngayon na tapusin ang kanyang battle station. Sinimulan niyang sakupin ang mga bahay at negosyo sa Bikini Bottom at nagbabala sa mga tao na kung ayaw nilang mapahamak ay dapat nilang iwan ang kanilang mga ari-arian. Samantala, nagtago sina SpongeBob at Plankton sa Mart Building upang mag-isip ng plano laban kay Karen. Tinanong ni SpongeBob si Plankton kung ano ba talaga ang nagawa niya para magalit ng ganito si Karen. Hindi rin alam ni Plankton kung ano ang dahilan, kaya iminungkahi ni SpongeBob na balikan nila ang nakaraan upang alamin kung saan sila nagkamali. Nais ni SpongeBob na tulungan si Plankton na muling mabuo ang kanilang relasyon ni Karen upang maisalba ang Bikini Bottom, at marahil, pati na rin ang mundo.
Nagdesisyon si Plankton na pumayag sa buhol na ito dahil gusto niyang makipagbalikan kay Karen ngunit nais din niyang maalala kung paano niya ito nilikha upang magamit niya ito para wasakin siya kaagad. In-hypnotize ni SpongeBob si Plankton at unti-unting bumalik ang lahat ng alaala niya mula pagkabata. Noong bata pa si Plankton, ang tanging pangarap niya ay ang maghari sa buong mundo. Mayroon siyang 6,000 na mga kapatid na lalaki at 6,000 na mga kapatid na babae. Siya ang pinakahuling isinilang at siya rin ang pinakamatalino sa lahat ng magkakapatid. Dahil dito, napagdesisyonan niyang gumawa ng sarili niyang kaibigan. Kumuha siya ng patatas at calculator at lumikha siya ng isang robot na kaibigan, pinangalanan niya itong Karen. Hindi na naging malungkot si Plankton mula noon dahil palagi na silang magkasama ni Karen sa lahat ng bagay. Pagkaraan ng ilang araw, napagdesisyonan ni Plankton na magpaalam sa kanyang pamilya dahil nais niyang mag-aral sa kolehiyo kasama si Karen. Ngunit, tinawanan lang siya ng buong pamilya. Naalala ni Plankton na ang calculator ang nagsisilbing utak ni Karen at naiwala niya ito sa kanilang dating unibersidad. Pumayag si SpongeBob na samahan siya roon sa pag-asang mas maalala pa ni Plankton ang nakaraan. Samantala, sinimulan ni Karen na sakupin ang buong Bikini Bottom gamit ang mga tahanan ng mga isda para mabuo ang kanyang higanting mech suit. Sa kabilang banda, nakahanap si Mr. Krabs ng paraan para pigilan si Karen. Nagtipon siya ng mga sundalo at inutusan silang magpakawalan ng mga beer sa pamamagitan ng catapult para mapahinto si Karen. Sa una, akala nila ay napahinto na nila si Karen, ngunit bigla itong muling bumangon at pumasok sa kanyang higanting mech suit upang gumanti. Ilang sandali pa, narating nina Plankton at SpongeBob ang Bikini State University kung saan sila dating nag-aral ni Karen. Dito rin ginawa ni Plankton ang unang upgrade kay Karen at naniniwala siyang nandoon pa rin ang lumang parts nito. Pinilit ni SpongeBob na muling i-hypnotize si Plankton para mas maalala niya ang mga araw nila sa kolehiyo. Nang unang dumating si Plankton at Karen sa kolehiyo, labis silang nasiyahan ngunit agad itong napalitan ng pagkadismaya ng mapagtanto nilang walang world domination class. Dahil dito, napagdesisyonan nilang gumawa ng sarili nilang kurikulum. Unang proyekto ni Plankton ay gumawa ng freeze ray ngunit nabigo siya. Sinubukan niya ang art class at iba pang klaseng ngunit palagi siyang nabibigo. Isang araw, naisip ni Plankton na kung gusto niyang tumigil sa pagbagsak sa klase, kailangan niyang i-upgrade si Karen. Gumamit siya ng 4 na computer chips para bigyan si Karen ng 4 na personalidad, smart chip para maging matalino ito, evil chip para maging kasing sama niya, snarky chip para maging masungit ito, at empathy chip para maramdaman nito ang sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos ng upgrade, itinapon niya ang lumang parts ni Karen at agad silang bumalik sa paggawa ng freeze ray. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay sila. Ngunit isang araw, isang estudyante ang pumasok sa kanilang silid at nagulat na nagyelo ang buong silid. Tinangka ng estudyante na apakan si Plankton ngunit ginamit ni Karen ang freeze ray para protektahan siya. Mula noon, napagtanto ni Plankton na si Karen ay isang evil genius at nagsimula silang maging magkasamang kriminal. Habang natutunghayan ni SpongeBob ang kwento nila, nagtataka siya kung ano ang nangyaring masama sa kanilang dalawa. Ngunit si Plankton ay hindi na nag-aalala dahil naalala niya kung saan niya itinago ang lumang parts ni Karen, nasa kanyang dorm room. Mabilis silang pumunta sa dorm room at natagpuan ni Plankton ang lumang parte ni Karen. Sinabi niya kay SpongeBob na ito ang tanging paraan para pigilan ang pagkabaliw ni Karen. Kinailangan nilang pumunta sa basement ng Chum Bucket kung saan naroon ang mga luma niyang imbensyon. Habang naroon, muling in-hypnotize ni SpongeBob si Plankton para maalala nito ang mga nangyari pagkatapos ng kolehiyo. Pagkatapos ng kolehiyo, naging magkasanggang dikit na kriminal sina Plankton at Karen. Ang kanilang freeze ray ay naging matagumpay kaya naisip nilang palakihin ito upang sakupin ang buong mundo. Nagpunta sila sa ibabaw ng lupa, ngunit nagulat si Plankton na mas malalaki ang tao sa lupa kaysa sa mga estudyante sa unibersidad. Ang kanilang freeze ray ay sobrang liit upang gumana sa mga tao. Isang batang tao ang nakakita sa kanila at hinagi sila pabalik sa dagat. Labis na nadismaya si Plankton at tinawag ang sarili niyang floppy failure. Ngunit pinakalma siya ni Karen at sinabing kailangan lang niyang kumain ng Krabby Patty para lumakas ang kanyang isip. Ayaw ni Plankton kumain dahil ang tanging gutom niya ay para sa world domination. Habang nasa Krusty Krab sila, narinig ni Plankton na sinabi ni Mr. Krabs na ang sikreto sa tagumpay ng Krabby Patty ay ang kanyang lihim na formula. Dito nabuo ang bagong plano ni Plankton, nakawin ang Krabby Patty formula para sakupin ang mundo.
Ngunit, tumawa ng malakas si Karen dahil wala namang saysay ang ideyang iyon. Paano nga ba gagamitin ni Plankton ang Krabby Patty formula upang sakupin ang mundo? Habang naglalakad-lakad si Plankton, nakakita siya ng isang balde mula sa ibabaw ng lupa at ginawang lihim na headquarters. Dito napagtanto ni SpongeBob na ang labis na obsesyon ni Plankton sa Krabby Patty formula ang dahilan kung bakit tumalikod si Karen sa kanya. Gamit ang mga lumang bahagi ni Karen, lumikha si Plankton ng bagong Karen. Naguluhan si SpongeBob at sinabi niya na ang akala niya ay nagtutulungan sila upang magkabalikan si Plankton at ang dating Karen. Ngunit, sinabi ni Plankton na nilikha niya ang bagong Karen upang sirain ang lumang Karen at makuha ang Krabby Patty formula. Ipinadala ni Plankton ang bagong Karen upang labanan ang lumang Karen habang pinapanood niya ito mula sa malayo. Gayunpaman, natalo ng lumang Karen ang bagong Karen at ginamit pa niya ang mga parte nito upang mapalakas ang kanyang sarili. Nakita ni SpongeBob ang nasirang lungsod ng Bikini Bottom, wala ng tahanan, nasira na ang kanilang buhay. Sinisi ni SpongeBob si Plankton at sinabing kasalanan niya ang lahat dahil niloko niya ito. Hindi talaga niya intensyon na ayusin ang relasyon nila ni Karen kundi makuha lamang ang formula. Umiiyak si SpongeBob at sinabing tama nga si Mr. Krabs, si Plankton ay isang kaawa-awang talunan. Maya-maya, natagpuan ni Karen si Plankton na nag-blindfold sa kanyang sarili, handang tanggapin ang kanyang kapalaran at hayaang wasakin siya ni Karen. Ngunit, bago pa ito magawa, dumating si SpongeBob kasama ang kanyang mga kaibigan at iniligtas si Plankton gamit ang bangka ni Karen. Habang nakatakas sila, sinabi ni Karen na hindi na niya hahabulin si Plankton. Inilunsad na ni Karen ang kanyang battle station patungo sa ibabaw ng mundo upang sakupin ito. Habang naglalakbay, galit na galit si Plankton at tinanong kung bakit siya iniligtas. Sinigawan siya ni Sandy na dapat magpasalamat siya dahil iniligtas nila ang kanyang buhay. Ngunit, galit na kinuwestiyon ng mga kaibigan ni Sandy si Plankton kung ano ang ginawa niya kay Karen at kung bakit ito naging halimaw. Inamin ni Plankton na siya ang may kasalanan. Ipinaliwanag niya na minsan, habang nagtatalo sila ni Karen, inalis ni Karen ang kanyang empathy chip na siyang dahilan kung bakit nawala ang kanyang pakiramdam sa ibang tao. Nang malaman ito, iminungkahi ni Plankton na kailangan lang ibalik ang empathy chip kay Karen upang bumalik siya sa dati. Ngunit, sinabi ni Sandy na kalimutan na niya ang chip, kung talagang mahal niya si Karen, dapat ay humingi na lang siya ng tawad sa kanya. Mahirap para kay Plankton ang magsabi ng sorry, kaya iminungkahi ni Sandy na ipasok na lamang ang empathy chip sa utak ni Plankton upang matutunan niyang humingi ng tawad. Matapos mailagay ang empathy chip sa utak ni Plankton, naging madali na para sa kanya ang humingi ng tawad. Napagdesisyonan nilang tulungan si Plankton na makarating kay Karen upang mag-sorry. Nakapasok sila sa battle station ni Karen at nadiskubre nilang pinapagana ito ng mga patatas. Hindi nila akalain na napakalakas ng enerhiya ng patatas na ito, mas malakas pa sa nuclear reactor. Nahuli ni Karen ang mga kaibigan ni Sandy at hinati niya ang kanyang sarili upang habulin at patayin silang lahat. Samantala, muling nagkita sina SpongeBob at Patrick sa loob ng battle station. Nagmadali si Sandy na utusan si SpongeBob na dalhin si Plankton kay Karen bago tuluyang umakyat ang battle station sa ibabaw ng mundo. Matagumpay na nakarating si Plankton kay Karen at humingi ng tawad sa kanya. Ngunit, sinabi ni Karen na huli na ang lahat. Ibinigay ni Karen ang Krabby Patty formula kay Plankton at sinabing umalis na siya. Ngunit, ikinagulat ni Karen ang itapon ni Plankton ang formula at sinabing ikaw ang tunay kong sekreto, Karen. Sa sobrang pagkagulat ni Karen sa sinabi ni Plankton, napaluha siya at niyakap si Plankton. Naghalikan sila at tinanggap ni Karen ang paghingi ng tawad ni Plankton. Muli nilang napagdesisyonan na gawin ang matagal na nilang pangarap, ang sakupin ng mundo na magkasama. Pinaandar nila ang battle station patungo sa ibabaw ng lupa at sinimulang sakupin ang mga tao. Ngunit, bigla na lamang itong tumigil. Iyon pala, si SpongeBob at Patrick ang sumira sa power source ng battle station sa pamamagitan ng pagkain ng lahat ng patatas. Nabigo ang plano ng world domination ni Plankton at Karen ngunit napagtanto nila na mas mahalaga ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Bumalik sa normal ang Bikini Bottom at muling nagkabalikan sina Plankton at Karen. At dito nagtapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood, mga kaibigan. Kung mahilig kayo sa animated movies, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito.